Ang lungsod ng Baguio ay matatagpuan sa bulubundukin ng Cordillera sa Hilagang Luzon. Ang lugar ay unang tinirhan ng mga katutubong Ibaloy at Kankanaey. Una itong naging pastulan ng mga baka at mga iba pang alagang hayop. Noong panahon ng mga Kastila ay hindi gaanong binigyang pansin ang lugar. Dahil sa klima ng lugar ay nahikayat ang mga Amerikano na ayusin ito at gawing bakasyunan. Noong taong 1901, inumpisahang gawin ng Cannon Road sa pamumuno ng mga Amerikano sa tulong ng mga manggagawang Pilipino, hanggang sa ideklara ang lugar na Summer Capital ng Philippine Commission noong June 1, 1903. Ito din ang sentro ng kalakalan sa Cordillera. Karamihan kasi sa mga produkto galing sa mga kalapit na probinsya ng Cordillera ay dito iniimbak bago ito maipamahagi sa buong bansa. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa isang garahe sa Baguio City noong nakaraang taon. Balikan po natin ang naging masakit na kamatayan ni Juliet Bahar Hesim o mas kilala sa tawag na Shane Hesim. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 30, 2022 ng umaga ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng pulis sa Baguio City. Ito ay dahil sa natagpuang katawan ng isang babae sa isang garahe sa Barangay Alfonso, Tabora, Baguio City. Agad naman na nagtungo ang mga pulis sa lugar at doon ay nadatna nila ang isang babae na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Tanggap tayo ng tawag mula sa concerned citizen. Dahil na po binabanggit yung nakitang parang patay na tao doon. Ang pinaglagyan sa katawan ng biktima ay parang driveway to garage. Punong-puno ng pasa ang buong katawan nito. May mga sugat sa muka. Nakaangat ang suot nitong puting crop top na damit. Walang suot na pang-ibaba at nawawala pa ang isang strap ng kulay itim nitong bra. Nakaduct tape ang bibig nito at mga kamay. May nakapulupot na sinturon sa leeg. May brace sa mga ngipin at may nakita din silang tattoo sa likuran nito na Shane Hesim. Sa pag-aakala na ito ay pangalan ng isang individual, ay agad silang naghanap sa social media. At dito nga ay natagpuan nila ang isang babae na may pangalang Juliet Hesim na may tattoo na katulad ng tattoo ng biktima. Agad nilang kinontak ang mga kaibigan at kakilala nito hanggang sa makapanayam nila ang kakambal ng biktima. Pagkalagay ng tattoo, artistic siya, mga makulay. Nakitaan namin siya ng tattoo sa likod na may tatak na Shane Hesim. Nag-search kami sa Facebook, sa lahat. At doon nag-appear ang isang Juliet Hesim na nagmamayari ng parehas na tattoo. Doon nagkaroon kami ng lead. Kinumpare namin yung tattoo sa may-ari ng account sa tattoo ng babae na natagpuan. Parehas. At doon nga po nakontak namin yung mga friends doon sa Facebook. At dito nga ay positibo nitong kinilala ang kakambal na ang 22 years old na si Juliet Bahar Hesim o mas kilala nila sa tawag na Shane, na residente ng Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa kanilang naging panayam sa kakambal ni Shane Hesim, ay umalis ito ng Pampanga noong August 27, 2022 para mamasukan sa Baguio bilang isang waitress at entertainer sa isang bar na matatagpuan sa Marcos Highway. Sa katunayan ay inaya siya nito na umakyat ng Baguio, ngunit hindi siya nakasama dahil sa walang magbabantay sa kanilang bahay. Kaya naman ay nauna ang kapatid. Noong August 30 ng umaga ay nasa biyahe siya papunta ng Baguio para sumunod sa kapatid para magtrabaho doon. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagtataka dahil sa hindi sumasagot sa tawag ang kapatid hanggang sa doon na nga niya natanggap ang mensahe mula sa mga pulis. Kung saan ay sinabi ng mga ito na may natagpo ang babae sa Tabora at inanyayahan siya ng mga ito na kilalanin ng biktima. Nang makita niya ang mga larawan ay kinabahan siya lalo na nang makita niya ang tattoo nito sa likuran. Ngunit nagdalawang isip pa rin siya dahil sa tila hindi niya ito nakilala dahil sa dami ng mga sugat at pasa nito sa muka. Kaya naman ay agad niyang tinungo ang funeral parlor
kung nasaan ang katawan at dito nga ay positibo niyang kinilala ang biktima. Sa ginawang initial investigation ng mga pulis, ayon sa mga nangungupahan sa lugar, ay nakarinig sila ng malakas na kalabog na tila ba may nalaglag mula sa itaas noong madaling araw ng August 30, 2022. Kaya naman ay malakas umano ang posibilidad na inihulog ang biktima mula sa itaas na palapag ng paupahan. Ayon naman sa may-ari ng garahe na ang 86 years old na si Rodrigo Magsino, ay wala umano siyang napansing kakaiba sa lugar nang umuwi siya noong alas 11 ng gabi ng August 29, 2022, matapos nang umalis ng bahay ng bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa mga investigador, ay maaaring itinapon lamang ang katawan ng biktima sa lugar para iligaw ang investigasyon. Nagtungo din ang mga pulis sa bar kung saan nagtatrabaho si Shane para makakuha ng impormasyon sa makakapagturo sa kung sinong may kinalaman sa nangyari sa dalaga. Ayon sa report, ay huling nakita si Shane ng ganap na alas 9:30 ng gabi bago ito umuwi galing sa trabaho. Ayon sa mga kasamahan ni Shane na nakausap ng mga pulis, ay napansin nila na may kausap ito sa kanyang cellphone at naikwento niya din na may kakatagpuin nitong lalaki na nangako sa kanya ng halagang 3,200 pesos na kabayaran. Ito ay tumagma din sa mensahe na natanggap ng kakambal ni Shane noong gabi ng August 29, kung saan ay nagawa pa nitong magpadala ng mensahe sa kakambal at nanghihingi ng opinyon nito kung kakatagpuin niya ba ang nasabing lalaki. Ngunit dahil sa malalim na ang gabi, ay hindi niya na ito na-replyan at umaga na nang mabasa ang mensahe. Gabi uling magka-chat po kami nung gabing nawala po siya. About po sa sa gas niya po. Tapos ayun po, tinatawagan ko po siya ng madaling araw, hindi ko na po siya nun makontak. Nang umalis si Shane sa pinapasukan, ay nakita ito na sumakay sa isang taxi. Ayon sa driver ng taxi na huli nitong sinakyan, ay binaba niya umano si Shane sa Barangay Alfonso sa Tabora ng pasado alas 10:30 na ng gabi. At nakita niya na may sumalubong dito na isang lalaki. Naging paila-isipan naman sa mga investigador kung sino ba ang nasabing lalaki. Hanggang sa isang testigo ang lumapit sa kanilang tanggapan na nagbigay ng linaw sa pagkakakilanlan ng lalaki. Lumapit kasi sa kanilang tanggapan ang security guard na naka-duty sa lugar noong gabi ng August 29, 2022 at dito ay kinumpirma nito na nakita niya ang biktima na kasama ang isang lalaki na nangungupahan sa room 202 na si Reneval Ponce. Dahil dito ay tinuring nila na person of interest si Reneval Ponce. September 5, 2022, sa bisa ng search warrant na inilabas ni Judge Cecilia Corazon S. Dulay Archog ng Branch 7 Regional Trial Court, ay pinasok nila ang inuupahang kwarto ni Reneval Ponce, ang room 202, sa Barangay Alfonso, Tabora. Wala sa lugar ang pakay, nadatnan nila ang lugar na makalat at magulo. At sa ginawa nilang search ay nakita nila ang isang piraso ng mga putol-putol na duct tape na consistent sa mga duct tape na nakita sa katawan ng biktima. Nakita din nila ang strap ng itim na bra na nawawala sa suot ni Shane Hessim. Dahil sa mga ebidensya na nakalap sa lugar, ay itinuring na si Reneval Ponce na suspect sa pagpatay kay Shane Hessim. Ayon sa caretaker ng boarding house, ay umalis na ang mga occupants ng room 202 at hindi pa ito bumabalik mula nang umalis noong August 30, 2022, ang araw na natagpuan ang katawan ng biktima. Samantala ay naging palaisipan naman sa marami at maging sa mga pulis ang naging resulta ng autopsy na ginawa sa katawan ni Shane Hessim. Ayon kasi sa autopsy, ay namatay ang biktima sanhi ng pagkakasakal. Nakitaan din ito ng mga basag na buto sa balakang, mga sugat sa kanyang kanang sakong at kaliwang tuhod, maraming pasa at mga sugat sa katawan, ngunit wala umanong sinyales na ito ay ginahasa.
Nanawagan naman ang mga pulis sa media at social media para sa makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect na si Reneval Ponce hanggang sa makatanggap ng tawag ang kanilang opisina. Ayon kay Colonel Glenn Lunogan, ang director ng Baguio City Police noong September 7, 2022 ng gabi, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa Manila Police District Homicide Section tungkol sa voluntaryong pagsuko sa kanila ng suspect na si Reneval Ponce kasama ang ka-live-in partner nito. Nakonsensya siya, eksaktong nasa Pasay po, and then lumapit dun sa live-in partner niya, sinamahan na voluntary surrender, sir. Ang suspect ay agad na dinala sa Baguio City Police Station 2 kung saan sa harap ng abogado ay nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession tungkol sa naging partisipasyon nito sa krimen. Ayon kay Ponce, ay nakilala niya si Shane Hesim noong August 29, 2022 sa Facebook group ng mga masahista at dito ay hiningi niya ang profile photo nito at mobile number. Matapos na magkasundo sa presyo para sa massage, ay binigyan niya ito ng instruction para makipagkita sa kanya noong gabi ng August 29. Nang tumating sa lugar ay sinundo niya ang dalaga sa ibaba at sabay silang umakyat sa kanyang inuupahan sa room 202 kung saan ay naroon ang isa pang lalaki na kasama niya sa trabaho na si alias Eminem. Ayon sa kanya ay nagulat si Shane nang malaman na may iba pang tao sa loob ng paupahan. Inabutan umano ito ni alias Eminem ng 2,000 piso na kinagalit ni Shane dahil sa hindi iyon ang halaga na kanilang napag-usapan. Ayon kay Ponce, ay sinuntok ni Eminem si Shane sa sikmura at namilipit ito sa sakit. Inutusan siya nito na kumuha ng panali at agad naman niyang iniabot ang nakitang duct tape na siyang itinali ni alias Eminem sa kamay at bibig ni Shane. Pagkatapos ay pinahubad nito sa kanya ang kanyang suot na sinturon na siyang pinulupot niya ng 2 beses sa liig ng biktima. Sinakal nito si Shane at hindi tumigil hanggang sa tumigil ang paggalaw nito. Ayon kay Ponce, ay natakot siya at kinabahan nang makita niyang sinasakal ni Eminem si Shane. Ayon sa kanya, ay nakagamit sila ng gawin nila ang krimen at 3 araw na sila na gumagamit bago sila makipagkita kay Shane. Nang makita niya na tila wala ng buhay ang biktima, ay agad na niyang nilisan ng lugar at iniwan doon si Eminem. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagsumbong sa pulis, ay dahil umano sa litong-lito siya at hindi alam ang gagawin at dahil umano na rin sa epekto ng droga. Ayon kay Ponce, ay nagtungo siya sa tinatrabahuhan sa La Trinidad, Benguet at nanatili pa doon hanggang September 3 bago siya umalis papunta ng Pasay City. Ayon pa sa kanya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay alias Eminem sa Messenger kung saan ay sinabi nito na natagpuan na ang katawan ni Hesim kinabukasan. Subalit ang nasabing Messenger account ay kanya nang binura. Ang nasabing extrajudicial confession ay kanyang assistant ni Attorney Rainier Aluning at Orlando Tenorio Jr. mula sa Integrated Bar of the Philippines, Baguio Benguet Chapter, Free Legal Service. Ito ay kanyang pinanumpaan sa harap ni Baguio City Prosecutor Emmanuel Awisan. September 9, 2022 ay formal nang sinampahan ng kasong pagpatay si Reneval Ponce at isang alias Eminem sa Prosecutor's Office ng Baguio City at kasalukuyang nakapiit sa BJMP ng Baguio habang naghihintay ng paglilitis. Samantala ay nanatili namang at large ang isa pa sa mga suspect na si alias Eminem at patuloy na hinahanap ng kapulisan. Nakiusap naman sila na wag munang ibigay ang tunay na pagkakakilanlan ni alias Eminem para hindi ito makagulo sa ginagawa nilang investigasyon. Si Shane ay binalik sa kanyang bayan sa Pampanga kung saan ito ay inihimlay. Ayon sa pamilya, si Shane ay tahimik at matulungin. Sa batang edad na 15 taon ay nagkaroon na ito ng anak sa unang kinakasama. Matapos na maghiwalay ay nakilala nito ang pangalawang kinakasama at nagkaroon ng anak.
Ito umano ang dahilan kung bakit ninais nito na magtungo sa Baguio para magtrabaho para sa dalawang anak. Patuloy naman na nananawagan ng pamilya para sa hustisya sa sinapit ni Shane Hesim. Ginawa niyang yun, dahil na sa anak ko nangulila. Kaya di kami titigil hanggat hindi paparusahan. Kung ano man ginawa nila, kamatayan na ginawa nila, dahil ganun din, sasabitin nila. Di ako natatakot na pwede kong gawin yun sa kanila. Ginawa nila ang kadamal-damal na pagpatay ng anak ko. Sana hatulan din sila kung paano ginawa nila yung anak ko. Ganon din ang paghatol ko sa kanila. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin po ang mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.